Wina, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong bumili ng mamahaling singsing para sa sarili mo. Samantalang ang kapatid mo si Shara ay nangangailangan ng pambayad sa installment ng motor niya para sa trabaho. Napaka-selfish mo talaga. Maipon ko po iyon. Higit 3 buwan ko pong pinagtrabahuhan ang bawat sentimo ng perang iyon. Ipon. Ipon mo ay pamilya mo rin. Anong silbi ng pagiging panganay mo kung puro sarili mo lang ang iniisip mo? Hindi mo ba nakikita ang hirap ng kapatid mo, Chris? Sabihin mo nga sa kanya, tama ba ang ginagawa niya? Wina babe, nakikita ko naman ang punto ng nanay. Masyado kang naging practical. Minsan kailangan mo ring mag-adjust para sa mga taong mahal mo. Nakakasakal ang ganyang ugali mo, nakakasakal. Chris, pati ba naman ikaw? Alam mong para sa ating dalawa ang ipon na iyon. Para sa bahay natin. Bahay ang pangarap mong bahay ay pangarap mo lang. Huwag mo kaming idadamay sa ilusyon mo. Shara, halika na, ihatid na kita sa trabaho. Wina, matuto kang maging mapagbigay. Hindi ka magiging masaya kung puro sarili mo lang ang mahal mo. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa bawat himaymay ng kanyang puso. Nanatiling nakatayo si Wina sa kusina. Habang unti-unting humihina ang tunog ng motorsiklo ni Chris, napapalayo dala ang kanyang kapatid na si Shara. Naiwan siya sa gitna ng katahimikan ng bahay na tila isang malaking bitag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang basket ng mga damit na kailangan niyang labhan para sa lalaking pinakamamahal niya. Pinilit niyang lunukin ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Naniniwala siyang pagsubok lamang ito. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pangungutya ay matatapos din kapag natapos na ang kanilang bahay. Iyon ang pangako ni Chris. Iyon ang tanging kapit niya sa gitna ng mundong tila unti-unting bumibitaw sa kanya. Pumasok siya sa silid para kunin ang mga maruming damit ni Chris. Sa bawat dampot ng bawat piraso, tila isang ritual ng pagmamahal. Hanggang sa mahawakan niya ang puting polo na isinuot ni Chris noong nakaraang gabi, ang gabi ng kanilang anibersaryo. Huminto ang kanyang paghinga. Sa gilid ng kwelyo, isang markadong pula ang tumambad sa kanya. Hindi ito basta mantsa. Ito ay isang marka ng kolorete, at nang ilapit niya ang tela sa kanyang ilong, ang pamilyar na bango ng sampagita. Ang pabangong siya mismo ang bumili at ibinigay kay Shara noong nakaraang buwan ay sumalubong sa kanya. Hindi ito aksidente. Ang bango ng kanyang kapatid ay nakadikit sa balat ng kanyang kasintahan. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagguho ng mundo. Pumasok siya sa loob ng banyo at inilock ang pinto. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Naupo siya sa malamig na sahig, niyayakap ang sarili habang ang kanyang mga mata ay pilit na nilalabanan ang pag-agos ng luha. Sa isang sulok ng bulsa ng polo, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Nang buksan niya, doon nakatago ang lumang cellphone ni Chris, ang unit na sinabi nitong matagal na nitong itinapon. Nanginginig ang mga daliri ni Wina habang pinipindot ang screen. Walang password. Binuksan niya ang inbox. Ang bawat mensahe ay parang dagitab na humahampas sa kanyang natitirang bait. Kagabi was perfect. Hayaan mo na si ate, ako na bahala kay mama. Ang mensahe ay mula kay Shara. Sa tabi ng mensaheng iyon ay isang nakatagong folder ng mga larawan. Binuksan niya ito sa pag-asang nagkakamali siya na isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang larawan ni na Chris at Shara na mahimbing na natutulog sa loob ng isang silid na pamilyar sa kanya, ang silid ng hotel kung saan dapat ay nagdiriwang silang dalawa. Ang bawat detalye ng pagkakanulo ay malinaw. Ang perang ipinapadala ni Shara, ang mga oras na nawawala si Chris, ang pagtutulungan ng kanyang ina at kapatid para maliitin siya, lahat ay may connection. Isang matunog na katok sa pinto ng banyo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Winanasa ng cellphone ko, yung luma. Kailangan ko iyon, may hinahanap akong contact. Ang boses ni Chris sa labas ay tila galing sa ibang mundo, malamig at mapagkunwari. Tiningnan ni Wina ang screen ng cellphone sa kanyang kamay, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang reflection sa salamin, ang babaeng nagmukhang tanga sa loob ng 4 na taon. Dahan-dahan pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit ay hindi na naging luha, ito ay naging yelo sa kanyang mga ugat. Itinago niya ang cellphone sa ilalim ng lababo at huminga ng malalim. Sandali lang babe. Hinahanap ko pa, sigaw niya, ang boses ay pilit na ginawang normal kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nagdurusa sa loob.
Ngunit sa sandaling iyon, ang pagmamahal na kanyang naramdaman ay hindi na lamang nawala. Ito ay napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas mapanganib. Ang init ng tubig sa gripo ay tila walang epekto sa lamig na bumabalot sa buong katawan ni Wina. Paglabas niya ng banyo, nakasandal si Chris sa hamba ng pinto, nakakunot ang noo at bakas ang pagkainip. Hindi man lang nito tiningnan ang mga mata ni Wina na namamaga pa ng bahagya. Ang bagal mo naman. Saan mo ba nilagay iyon, tanong ni Chris habang nagmamadaling kinuha ang bag na nakapatong sa kama. Nasa ilalim ng lababo na bagsak ko yata kanina habang naglilinis, kalmadong sagot ni Wina. Ang kanyang tinig ay tila isang instrumentong maayos na natune, walang bakas ng luhang nagbabadyang muling pumatak. Hindi na lumingon si Chris. Sige, aalis na ako. Marami pa akong tatapusin sa opisina. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Pagkaalis ni Chris, nanatiling nakatayo si Wina sa gitna ng silid. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang piitan na lamang ngayon. Sa kanyang isipan ang bawat halakhak ni Shara at bawat pangako ni Chris ay muling nagbabalik, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong latay ng katotohanan. Pagdating sa kumpanya, pumasok si Wina sa opisina nang may suot na maskara ng profesionalismo. Ngunit ang kanyang utak ay hindi makapokus. Sa harap ng kanyang computer, ang mga guhit ng blueprint ay tila gumagalaw at naghahalo-halo. Isang pagkakamali ang kanyang nagawa, isang guhit na sumobra sa sukat na naging mitya ng kanyang pagkabahala. Habang nagtatrabaho, hindi niya namalayang nakalapit na pala si Doña Remedios, ang ina ni Chris, na matagal na siyang minamaliit. Isang tasa ng mainit na kape ang hawak nito at sa isang mabilis na kilos, tila nadulas ang matanda dahilan upang matapon ang kape sa ibabaw ng orihinal na blueprint ng proyekto. "Oh, Wina, tingnan mo ang ginawa mo." Napakawalang ingat mo talaga, sigaw ni Doña Remedios. Ang boses nito ay sapat ang lakas para marinig ng buong departamento. Kaya pala hindi ka mapagkatiwalaan sa bahay maging sa trabaho, ay palpak ka rin, naramdaman ni Wina. Ang init ng kape na tumatalsik sa kanyang braso, ngunit hindi siya kumibo. Yumuko lamang siya, tinatanggap ang kahihiyang ibinabato sa kanya. "Enough, Doña Remedios." Isang boses ang bumasag sa tensyon. Si Leo, ang direktor ng disenyo, ay tumayo mula sa kanyang opisina. Siya ay isang lalaking bihirang magsalita, ngunit ang bawat salita niya ay may bigat na hindi matatanggihan. Lumapit siya kay Wina at kinuha ang mga papel na nabasa. Ang pagkakamali ay bahagi ng disenyo, pero ang paninisi sa empleyado, dahil sa kawalan ng ingat ng iba, ay hindi bahagi ng aming kultura dito, malamig na pahayag ni Leo, habang diretsong nakatingin sa mga mata ng matanda. "Wina, pumunta ka sa aking opisina. Doon mo tapusin ang iyong mga dokumento." Sa loob ng opisina ni Leo, ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Hindi siya nagtanong tungkol sa kung bakit malungkot si Wina. Sa halip, lumapit siya sa bintana at binaba ang mga blinds, pinalalabo ang liwanag ng araw sa labas. Naglagay siya ng isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa ni Wina. "Pumiyok ka kung kailangan, pero huwag mong hayaang sirain nila ang pundasyon mo," bulong ni Leo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng pader na itinayo ni Wina. Hindi siya umiyak, ngunit naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may isang taong hindi siya ginamit, hindi siya inalipusta at hindi siya minaliit. Pagkaalis ni Leo upang dumalo sa isang meeting, binuksan ni Wina ang kanyang computer. Doon sa isang folder na nakatago sa cloud, na na-access niya mula sa telepono ni Chris, nakita niya ang isang file na nakakuha ng kanyang attention. Project_final_proposal_revision. Binuksan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang disenyo ay hindi gawa ni Chris. Ang disenyo ay ang orihinal na konsepto na ginawa ni Wina noong 1 buwan pa ang konseptong ninakaw ni Chris at ipinasa bilang kanya. Higit sa lahat, may nakadikit na resibo ng pagbabayad sa isang luxury resort. Ang petsa 3 araw mula ngayon. Eksaktong petsa ng Le Fiesta ng kanilang barangay. Ang gabi ng Le Fiesta ay napuno ng ingay ng mga paputok at tugtog ng banda sa plaza ng barangay. Ang mga tao ay nagsasayawan, puno ng pagkain ang bawat lamesa, at ang hangin ay amoy inihaw na baboy at matatamis na kakanin. Sa gitna ng kasiyahan, ang puso ni Wina ay parang yelong unti-unting natutunaw sa sobrang tensyon. Sinuot niya ang isang lumang jacket,
at itinago ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero. Sinundan niya sina Chris at Shara patungo sa madilim na bahagi ng likod ng lumang simbahan, kung saan ang mga puno ay nagsisilbing tabing sa mga lihim na hindi dapat mabatid ng marami. Habang nakatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya, inilabas ni Wina ang kanyang cellphone. Handang-handa na siya. Dito sa bawat halik at haplos na makikita niya, kukuha siya ng ebidensya. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Mula sa malapit na stage kung saan ginaganap ang program ng fiesta, ang malakas na tunog ng feedback ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Natahimik ang mga tao. Ang boses ng announcer ay tila nagbago, ang tono naging seryoso at puno ng panunukso. Mga kabarangay, mayroon tayong espesyal na palabas para sa gabi ng ating kapistahan. Nanlamig ang mga paa ni Wina nang makita niya ang malaking screen sa stage na biglang umilaw. Hindi ito palabas ng fiesta. Sa screen ay lumabas ang mga kuha ng CCTV, mga video na na-edit ng maigi. Kuha ng Wina na nakatayo sa labas ng opisina ni Chris, kuha ng kanyang paghihintay sa labas ng hotel, kuha ng kanyang pag-check sa cellphone ni Chris. Ang lahat ay binuo upang ipakita ang isang babaeng gila sa selos, isang babaeng mukhang desperada at walang katinuan. Ang tawanan ng mga tao ay humalo sa tunog ng banda. Ramdam ni Wina ang bawat tingin ng mga kapitbahay na dati ay kinakausap niya ng maayos. Wina, ganyan ka ba kadesperada? Sigaw ng isang boses mula sa crowd. Mula sa gilid ng stage lumabas si Shara. Nakasuot ito ng puting bestida, mukhang anghel, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang mikropono at tumingin sa camera na parang nananangis. Hindi ko na po kayang manahimik. Ang ate ko. May sakit siya sa isip. Hindi niya matanggap na masaya na si Chris sa piling ko. Kinokontrol niya ang buhay namin, sinasaktan niya ang sarili niya para lang mapansin kami. Sana ay tigilan na niya kami. Ang bawat salita ay parang latay ng latigo sa balat ni Wina. Hindi siya makagalaw. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at ituro siya. Napalibutan siya ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanya ng may panghuhusga at pagkasuklam. Biglang lumitaw sa harap niya ang kanyang ina, si Nanay Rosa. Ang mga mata nito ay puno ng galit, hindi sa mga nananakit sa anak, kundi sa mismong anak niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Wina. Ang tunog ay mas malakas pa kaysa sa musika ng fiesta. Wala kang hiya, napakawalang hiya mo, Wina. Bakit mo kailangang sirain ang reputasyon ng kapatid mo dahil lang sa inggit bulyaw ng kanyang ina? Nanginginig na kinuha ni Wina ang kanyang telepono. Kailangan niyang ipakita ang totoo. Kailangan niyang ilabas ang video ng tunay na pagkakanulo. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang screen, isang kamay ang mabilis na humablot nito mula sa kanya. Si Bella, ang kanyang pinsan, ang nakangisi sa harap niya. Sa harap ng maraming tao, ibinulsa ni Bella ang telepono at umakto na parang nag-aalala. Wina, tama na. Nakikita mo ba ang ginagawa mo? Nagwawala ka na naman. Halika, ilalayo na kita rito bago ka papagtawanan ng buong barangay. Dinala siya ni Bella palayo papalabas ng gate ng barangay, habang ang huling narinig ni Wina ay ang malakas na palakpakan ng mga tao para sa kabutihan ni Shara at sa pagtatakip ni Bella sa kanyang pagkabaliw. Naiwan si Wina sa labas sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikipagkaisa sa kanyang pagtangis. Ang lahat ng kanyang hawak, ang katotohanan, ang kanyang dangal, ang kanyang pamilya, ay ninakaw na sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila binubura ang bawat bakas ng pag-asa na natitira sa mga mata ni Wina. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Alam niyang wala na siyang babalikan doon. Sa halip, sa gitna ng panginginig ng kanyang katawan, dahil sa lamig, naglakad siya patungo sa bahay ni Bella. Kailangan niyang mabawi ang kanyang telepono. Iyon lamang ang tanging paraan para mabuksan ang mga mata ng lahat. Nang makarating siya sa gate ng bahay ni Bella, nakabukas ang main door. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Bella na nakikipag-usap sa telepono. Huwag kayong mag-alala, Doña Remedios. Hawak ko na ang telepono. Burado na ang lahat ng files. Hindi na makaka-recover ng kahit ano ang pinsan ko. Napatigil si Wina sa labas. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Oo, nakuha ko na ang bayad. Salamat. Siguraduhin niyo lang na mapupunta kay Shara ang posisyon sa kumpanya gaya ng napag-usapan. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng sobre ang sumunod. Pumasok si Wina nang hindi nag-aalinlangan. Nakita niya si Bella nakaupo sa sofa habang tinitingnan ng isang makapal na bungkos ng perang papel. Sa tabi nito nakapatong ang cellphone ni Wina, basag ang screen.
Bella, tawag ni Wina. Ang kanyang boses ay hindi matili kundi malamig at mabigat, puno ng pagod. Napatalon sa gulat si Bella. Mabilis niyang tinakpan ng magazine ang pera. Wina, ano ang ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka na. Para sa kabutihan mo rin ito, Wina. Wala kang kalaban-laban sa mga Montemayor, patuloy ni Bella, ang boses ay pilit na ginagawang malambing, tila isang ahas na nag-aalok ng lason. Bakit mo pa ba ipinipilit ang sarili mo kay Chris? Tumingin ka sa paligid mo, wala ka ng kakampi. Tiningnan ni Wina ang pera, ang cellphone na basag at ang pinsan na itinuring niyang kapatid. Walang luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon lang niya naunawaan ang pagmamahal na ibinigay niya sa pamilyang ito ay isang pagkakamali. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay isa lamang tanikala. Hindi pala ako nagkamali sa hinala ko, bulong ni Wina. Ang pamilya ko ay mas masahol pa pala sa mga taong tinuturing kong estranghero. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na siya nagmakaawa para sa kanyang telepono. Alam niyang basag na ito at kahit makuha niya ay wala na itong silbi. Sa isang iglap, ang pagkatao ni Wina ay nagbago. Ang babaeng laging nagpapaubaya, ang babaeng laging nag-a-adjust, ay tuluyan ng pumanaw. Ang naiwan ay isang babaeng wala nang mawawala pa. Tumalikod siya at naglakad palayo sa bahay ni Bella, hindi na lumingon kahit tawagin pa siya nito. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa makarating siya sa construction site ng kanilang pinapangarap na bahay ni Chris. Ang semento ay basa pa dahil sa ulan at ang mga bakal ay nakalantad sa dilim. Nakita niya si Shara na nakatayo roon, sinusukat ang espasyo ng kwarto gamit ang isang tape measure, mukhang abala sa pagpaplano ng mga dekorasyon. Sa dilim, pinagmasdan ni Wina ang kanyang kapatid. Ang bawat kilos ni Shara ay puno ng kasakiman at pagmamalaki. Sa pagkakataong iyon, wala nang galit sa puso ni Wina, pait na lamang at ang isang matibay na desisyon. Kung hindi na siya mabubuhay nang marangal sa piling nila, sisiguraduhin niyang hindi rin sila makakatulog ng mahimbing dahil sa kanya. Habang papaalis siya, biglang tumunog ang kanyang sariling telepono sa bulsa, ang isa pa niyang lumang SIM card na itinago niya para sa emergency. Isang mensahe ang pumasok. Mula sa opisina ng kumpanya, Wina, kailangan mong pumunta rito bukas ng umaga. May kaso ka ng embezzlement na isinampa laban sa iyo. Kailangan mong sumagot. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Ngunit sa ilalim ng ulan, tiningnan ni Wina ang gusali. Alam niyang bukas magsisimula ang gerang hindi nila inaasahan. Ang loob ng conference room ng kumpanya ay tila isang malamig na libingan. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng kape at mga mamahaling pabango na sumasakal sa lalamunan ni Wina. Sa tapat niya, nakaupo si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkamuhi, habang si Chris naman ay nakayuko, tila nahihiyang tumingin sa mga mata ni Wina. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga dokumentong gawa-gawa, mga resibo ng pagbili ng materyales na hindi naman dumating sa proyekto at mga dokumentong pirmado ng pangalan ni Wina. Wina, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, wika ni Doña Remedios. Ang boses ay puno ng peking awa. Ang tiwala namin sa iyo ay sinuklian mo ng pagnanakaw. Ang proyektong ito ay mahalaga sa pamilya namin at ninakawan mo kami. Hindi ako ang gumawa niyan, mariin at kalmadong sagot ni Wina. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit na ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Alam niyo ang totoo. Si Chris ang may hawak ng mga dokumentong iyan. Tumayo si Chris, ang mukha ay bakas ang pagkukunwari ng isang lalaking nalinlang. Wina, huwag mo na akong idamay sa mga kasinungalingan mo. Mahal kita pero hindi ko kayang ikonsinti ang maling ginagawa mo. Napakagulo ng isip mo simula noong huling buwan. Bago pa makasagot si Wina, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Nanay Rosa, ang kanyang ina, na may kasama pang mga ilang kamag-anak. Hindi sila pumasok para ipagtanggol si Wina. Sa halip, lumuhod ang kanyang ina sa sahig sa paanan ni Doña Remedios. Wina, anak, pakiusap, pumirma ka na. Patawarin mo kami sa nagawa mo, pumirma ka na para hindi ka na makulong, sigaw ng kanyang ina habang humihikbi. Para na rin kay Shara, buntis siya, Wina. Huwag mo na siyang stress-in. Pumirma ka na sa waiver ng claims para matapos na ito. Ang huling salita ang naging huling latay sa puso ni Wina. Ang pagtataksil ng kanyang ina, ang pagpili nito sa isang anak na mapagsamantala at ang pagpapabaya sa kanya na laging nagsakripisyo ay mas masakit pa sa anumang kaso ng estafa. Tiningnan ni Wina ang bawat isa sa kanila.
Ang mga mukha na dati niyang minahal ay nagmistulang mga halimaw sa kanyang paningin. Walang hustisya sa loob ng kwartong ito. Walang katotohanan. Ang tanging mayroon lamang ay kapangyarihan at kasinungalingan. Kinuha ni Wina ang panulat mula sa lamesa. Sa bawat pagpindot ng dulo nito, ramdam niya ang pagkaputol ng huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito. Pinirmahan niya ang waiver, ang dokumentong magtatanggal sa lahat ng kanyang karapatan, ang dokumentong magtatapon sa kanyang mga pangarap sa basurahan. Masaya na kayo, tanong ni Wina, ang kanyang boses ay tila yelo na tumatagos sa katahimikan ng kwarto. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Ngayon tandaan niyo ito. Ang lahat ng ito ay magiging aburin sa inyong mga kamay. Tumalikod siya at naglakad palabas. Walang lumingon. Hindi niya nakita ang ngiti ni Shara sa labas ng pintuan, hindi niya pinakinggan ang mga bulong ng mga kamag-anak. Paglabas ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang bulsa ay walang laman at ang kanyang pangalan ay nakatatak. Nabilang isang magnanakaw sa industriyang dati niyang ipinagmamalaki. Gumuho siya sa gilid ng tramsebit, ang mga luha ay humahalo sa ulan na bumabagsak sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang harapan. Isang anino ang lumabas at lumapit sa kanya. Isang malaking payong ang nagbigay ng proteksyon mula sa buhos ng ulan. Pag-angat ni Wina ng kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Leo. Walang awa sa kanyang mga mata kundi isang matinding pag-unawa at respeto. Dahan-dahan hinubad ni Leo ang kanyang mamahaling coat at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Wina. Hindi pa tapos ang laban, Wina, malambot na bulong ni Leo. Ngayon pa lang ito magsisimula. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubungan ng maliit at tahimik na coffee shop na pinili ni Leo. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang tugtog ng piano ang nagbibigay ng kaunting init sa karanasang puno ng yelo ni Wina. Nakaupo si Wina, ang kanyang basang buhok ay nakaylay at ang kanyang mga mata ay blanko, tila isang salamin na nabasag at hindi na kayang buuin. Hindi nagtanong si Leo. Hindi rin siya nagbigay ng mga payong sadyang nakakairita. Sa halip, itinulak niya ang isang makapal na folder patungo sa gitna ng lamesa. Hindi ko ito ginawa para tulungan ka dahil naawa ako sa iyo. Wina, panimula ni Leo, ang boses ay seryoso at malalim. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang kalidad ng iyong trabaho. Ang blueprint na ninakaw nila. Alam nating dalawa na hindi kayang gawin ni Chris ang ganoong klaseng disenyo kahit sa loob ng 10 taon. Binuksan ni Wina ang folder. Sa loob ay isang kontrata mula sa isang nangungunang architectural firm sa Tokyo, Japan. Ang posisyong inaalok ay head architect. Bakit ang tanging salitang lumabas sa labi ni Wina? Bakit mo ako bibigyan ng pagkakataon, gayong ang pangalan ko ay nadungisan na? Sa mata ng lahat ako ay isang magnanakaw. Ang mga reputasyon ay parang basong nabasag, madaling palitan ng bago, kung alam mo kung paano bubuo ng isang mas matibay na kristal, sagot ni Leo. Tiningnan niya ang mga kamay ni Wina na nanginginig sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahan inabot niya ito, hindi para humawak ng mahigpit, kundi para magbigay ng suporta. Ang bawat daliri ni Leo ay maingat, tila natatakot na baka tuluyan ng magkapira-piraso ang babaeng nasa harap niya. Ang pag-alis ay hindi pagtakas, Wina. Ito ay pagbuo ng bagong imperyo na hindi na nila kayang gibain, dagdag ni Leo. Ang pamilyang sumira sa iyo ay hindi mo obligasyong ayusin. Ang utang na loob na isinusumbat nila sa iyo ay isang tanikala na dapat mo nang putulin. Sa bawat salita ni Leo, tila may isang kandila na muling nagliliyab sa loob ni Wina. Hindi ito init ng pag-ibig, kundi init ng pagkilala. Sa loob ng 4 na taon, siya ay naging isang anino ni Chris, isang katulong sa pamilya ng lalaki, at isang obligasyon ng kanyang ina. Ngayon sa harap ni Leo, nakita niya ang isang babaeng may pangalan, may talino, at may karapatang maging malaya. Hinawakan ni Wina ang panulat. Ang kanyang kamay na kanina ay nanginginig sa galit at takot ay unti-unting tumatag. Tiningnan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay tumingin siya kay Leo. Nakita niya sa mga mata nito ang isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman kahit kanino pa man. Gusto mo ba talagang gawin ito, tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango si Wina. Sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay hindi na isang pilit na maskara. Ito ay isang decision. Handa na akong magsimula ng bago. Isang buhay na walang utang na loob sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Pagkatapos nilang magpirmahan, inilabas ni Leo
ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesa. May nagpadala nito sa opisina ko kaninang umaga. Nakapangalan sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang laman pero sa tingin ko ito ang kailangan mo bago ka umalis. Kinuha ni Wina ang USB. Ang bakal nito ay malamig sa kanyang palad ngunit ang bigat nito ay tila nagdadala ng isang katotohanang magpapabago sa lahat. Salamat Leo, mahinang bulong ni Wina. Wala iyon sagot ni Leo habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakatuon sa bintana, binabantayan ang paligid. Magpahinga ka na Wina, bukas magsisimula ang gerang hindi nila inaasahan. Nang makarating si Wina sa kanyang pansamantalang matutuluyan, ang katahimikan ng silid ay tila naghuhumiyaw. Ang USB na ibinigay ni Leo ay nakapatong sa mesa isang maliit na piraso ng metal na may dalang bigat ng 1,000 sigaw. Nang isaksak niya ito sa kanyang laptop, ang bawat file na lumitaw ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang nakakasuklam na larawan. Mga video clip mula sa CCTV ng kanilang parokya. Dito malinaw na makikita ang bawat pagkakataon na nagtagpo sina Chris at Shara sa likod ng altar, ang bawat halik na ninakaw nila habang nagkukunwaring nagsisimba, at ang bawat pagkakataon na ang pera mula sa proyekto ni Wina ay inilipat sa personal na account ng kanyang kapatid. Ngunit ang pinakamasakit ay ang isang audio file. Nang i-play ito ni Wina, ang boses ni Doña Remedios, ang pumuno sa silid malamig at walang pakundangan. Buntisin mo na si Chris, Shara. Iyon lang ang tanging paraan para tuluyan nating maikulong si Wina sa obligasyon. Kapag may bata na hindi na siya makakaalis, siya ang magbabayad ng lahat ng utang natin sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, gagawin nating legal ang lahat. Napahawak si Wina sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naglaho. Hindi lang pala ito pagtataksil ng puso. Ito ay isang kalkuladong plano upang ubusin ang kanyang buong buhay. Ang kanyang sariling kapatid, ang kanyang sariling ina na nananahimik, at ang lalaking dapat sana ay kanyang katuwang, lahat sila ay nagkaisa para gawin siyang bilanggo. Kinuha ni Wina ang telepono at tinawagan ang numero na nakalakip sa folder. Padre Salvador, bulong niya. Wina, sagot ng boses sa kabilang linya. Ang boses ng pari ay puno ng bigat, tila isang pasanin na matagal na niyang dinadala. Hindi ko na kayang manahimik. Ang simbahan ay dapat na santuwaryo ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Ang mga Montemayor, masyado silang naging mapagmataas. Ang katarungan ay dapat makamit. Bakit mo ginagawa ito, Padre? Dahil nakita ko ang iyong pagsasakripisyo, anak. Ang bawat sentimo, ang bawat pagod mo, ay nakita ko sa loob ng maraming taon. Ang katarungan ay hindi lamang sa dasal kundi sa paggawa ng tama. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Wina sa harap ng salamin. Ang mga mata niya na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay nagbago. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang sakit ay naging isang malamig at matalas na talim sa kanyang isipan. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Nanay Rosa. Ang boses ni Wina ay kalmado, matamis, at puno ng pagkukunwari, ang parehong tono na madalas gamitin ng kanyang kapatid. Ma, gusto ko sanang magpaalam ng maayos. Magpapaparty ako bukas ng gabi sa paborito nating restaurant. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat at nais ko ring magbigay ng regalo para sa nalalapit na kasal nina Shara at Chris. Pakisabi sa kanila, huwag silang mawawala. Talaga, Wina, mabuti naman at natauhan ka na ang sagot ng kanyang ina, puno ng pagmamalaki at kawalan ng pag-aalinlangan. Ibinaba ni Wina ang telepono. Tiningnan niya ang bintana kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado. Hindi na siya magmamakaawa para sa hustisya. Sa party na yon, ilalatag niya ang lahat. Shara, Chris at Doña Remedios, lahat sila ay darating sa party. Naakala nila ay isang huling pagyukod ng isang talunang babae. Hindi nila alam na ang kanilang pagkakamali ay hindi ang pagtataksil kay Wina, kundi ang pag-aakalang ang isang babaeng binuo ng sakripisyo ay walang kapasidad na bumawi. Ang huling 24 na oras, bago ang nakatakdang hapunan, ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Para sa labas ng mundo, si Wina ay abala sa pag-aayos ng mga detalye ng kanyang paghingi ng tawad. Siya ang personal na pumili ng menu, ang pumili ng mga bulaklak, at ang nag-reserve ng pinakapribadong silid sa isang restaurant na pag-aari ng isa sa mga kliyente ni Leo. Habang ang pamilya ni Chris at ang kanyang sariling ina
ay abala sa pagpili ng kanilang mga susuoting mamahaling damit gamit ang pera mula sa credit card na nakuha ni Shara. Si Wina naman ay abala sa pakikipagkita sa kanyang abogado sa isang sulok ng opisina ni Leo. Sigurado ka ba rito, Wina? Kapag inilabas mo ang mga dokumentong ito, walang balikan ang lahat, tanong ng abogado, habang ipinapasa ang huling kopya ng mga papeles na naglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa lupain ng kanyang ama patungo sa isang trust fund na hindi na maaaring hawakan ni numan. Gawin niyo na maikling sagot ni Wina. Ang kanyang tinig ay walang alinlangan. Ang lupang iyon ang tanging yaman na ipinaglaban niya, ngunit naintindihan na niya ngayon, hindi siya maaaring maging malaya hanggat may mga tanikalang nakabaon sa lupa ng nakaraan. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ni Leo. Ang opisina ay halos bakante, na tanging ang mahinang liwanag mula sa mga laptop ang nagbibigay ng ilaw sa paligid. Nilapitan siya ni Leo at dahan-dahang hinaplos ang kanyang braso, isang kilos na nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong salita. Handa ka na ba, tanong ni Leo? Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng pag-aalangan sa mukha ni Wina. Huminga ng malalim si Wina at humarap sa kanya. Hindi ko akalain na darating ang araw na hindi na ako matatakot na mawala ang lahat. Dahil ngayong gabi, wala na talaga akong mawawala pang iba, kundi ang bigat na dala ko sa loob ng 4 na taon. Tumingin si Leo sa malayo sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa ibaba. Tapusin na natin ito, Wina. Pagkatapos ng gabing ito, ang susunod nating pag-uusapan ay ang iyong flight papuntang Tokyo. Sa bahay ni Nanay Rosa, abala si Shara sa pag-ayos ng kanyang buhok. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, puno ng pagmamalaki. Ate is finally giving up, ma. Sabi ko naman sa inyo sa huli, matututo rin siyang lumugar. Tumawa lamang ang kanyang inaabala sa pag-aayos ng kanyang alahas. Hindi nila alam na sa bawat sandaling lumilipas ang kanilang tagumpay, ay isa lamang bitag na unti-unting sumasara. Pagdating ng gabi, ang restaurant ay tahimik at eksklusibo. Ang mahabang hapagkainan ay nakalatag na may puting tela at mga kandilang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Doon sa dulo ng mesa, nakaupo si Wina. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang dagat na walang alon bago ang malakas na bagyo. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, hindi siya tumayo. Narinig niya ang tawanan ni Chris, ang boses ni Doña Remedios, na nagyayabang tungkol sa kanyang bagong investment, at ang boses ni Shara na pilit na nagtatago ng kanyang pagkairita sa lahat ng bagay. Wina, sorry we're late, masyadong traffic, bati ni Chris habang umuupo sa tapat ni Wina, hindi man lang tinitingnan ang babaeng matagal niyang niloko. Tumingin si Wina sa kanila, ang mga taong naging dahilan ng kanyang mga gabi na puno ng luha. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi bale, Chris, alam ko namang darating kayo. Dahil hinding-hindi niyo palalampasin ang gabing ito. Ang pintuan ng silid ay dahan-dahang isinara ng waiter. Ang tunog ng lock na tumama sa hamba ay parang isang martilyo na nagtatakda ng hatol. Nagsimula na ang hapunan, ngunit sa hangin ang bawat subo ng pagkain ay tila may halong tensyon na hindi mapaliwanag ng sino man sa kanila. Ang silid kainan ay punong-puno ng mamahaling amoy ng steak at red wine, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging bato sa lalamunan ng mga panauhin. Si Doña Remedios na nakasuot ng makikinang na alahas ay hindi mapakali. Tiningnan niya ang bawat sulok ng silid, ang kanyang mga mata ay parang lawin na naghahanap ng anumang kahinahinalang senyales. Wina, hindi ba sinabi mo na may mahalaga kang sasabihin? Bakit ang tahimik mo, tanong ni Shara, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang kilos na ginagawa niya para ipaalala sa lahat ang kanyang pagbubuntis. Nanatiling nakayuko si Wina sa kanyang baso ng tubig. Ang mga daliri niya ay bahagyang humahaplos sa gilid ng baso. Darating din tayo dyan, Shara. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagdalo. Napakahalaga ng gabing ito para sa akin. Sana naman ay humingi ka na ng tawad sa mga kalokohang ginawa mo sa kumpanya, winawika ni Doña Remedios, habang sumisip-sip ng alak, para matapos na ang lahat at hindi na tayo magkakasuhan. Ngumiti si Wina. Ang ngiting iyon ay hindi abot hanggang mata malamig at tila isang talim na unti-unting lumalabas sa lalagyan. Tawad, tama ka, Doña Remedios. Kailangan ko ngang humingi ng tawad, pero hindi dahil sa mga kasalanang ibinintang niyo sa akin. Tumayo si Wina. Ang bawat hakbang niya palapit sa malaking screen sa gilid ng silid
ay tila nagpapabagal sa oras. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na remote control. Gusto ko lang sanang ibahagi ang isang munting alaala. Bilang pagpupugay sa inyong lahat, wika ni Wina habang pinindot ang button. Biglang lumitaw sa malaking screen ang mga dokumento, ang mga original na resibo, ang mga pirma ni Chris na peke, at ang mga bank statements na nagpapatunay na ang bawat sentimo ng nawalang pondo ay pumasok sa personal na account ni Shara at Chris. Ano ito, Wina? Ano ang kalokohang ito? Sigaw ni Chris biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang muka ay namumutla sa gulat. Hindi pinansin ni Wina ang sigaw nito. Pinindot niya ulit ang remote. Sa pagkakataong ito, isang video ang nagplay ang mga kuha ng CCTV sa simbahan. Nakita ng lahat ang mga kamag-anak, ang mga kasosyo sa negosyo ni Doña Remedios na inimbitahan din ni Wina. Nang lihim ang pagtatagpo ni Chris at Shara, ang kanilang mapanlinlang na mga kilos, at ang boses ni Shara na tumatawa habang pinag-uusapan kung paano nila niloko ang kumpanya. Hindi totoo yan. Inedit ang mga yan. Inedit ni Wina ang lahat ng yan. Sigaw ni Shara. Ang kanyang boses ay naging matili at puno ng takot. Tumayo siya at pilit na tinakpan ang screen, ngunit ang mga tao sa paligid ay nakatingin na sa kanila nang may halong pandidiri at pagkamuhi. Inedit tanong ni Wina, ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Humarap siya sa kanyang ina na kanina pa nakatulala sa screen, hindi makapaniwala sa nakikita. Mahindi po inedit ang katotohanan. Ang tanging inedit lang ay ang pagmamahal na ibinigay ko sa inyo na hindi nyo naman pala deserve. Ang ingay sa loob ng silid ay naging kaguluhan. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagbubulungan, ang ilan ay naglalabas na ng kanilang mga telepono upang tumawag ng mga abogado. Si Chris ay parang nawalan ng malay habang si Doña Remedios ay naninigas sa kanyang upuan, tila unti-unting nakikita ang pagguho ng kanyang buong imperyo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Wina ay nanatiling nakatayo, matapang, malaya at walang bahid ng pagsisisi. At tungkol sa pagbubuntis mo, Shara, tanong ni Wina habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kapatid. Bakit hindi natin itanong sa doktor na nagbigay sa iyo ng medical certificate kung bakit negatibo ang lahat ng test mo sa ospital? Ang mukha ni Shara ay naging kasing puti ng papel. Napaupo siya, hindi na makapagsalita. Ang bawat kasinungalingan na nagtayo sa kanilang karangyaan ay nagmistulang bahay na gawa sa baraha na tinamaan ng malakas na hangin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag lamang ng tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya kasama si Leo at ang mga kinatawan ng mga pangunahing investor ng kumpanya. Ang bawat hakbang ng mga pulis ay tila mga martilyong tumutunog sa bawat pagkabigo ng pamilyang Montemayor. Crisanto Montemayor, ikaw ay inaresto sa salang estafa at malversation of funds, pahayag ng opisyal habang nilalapitan si Chris. Si Chris na dati ay puno ng yabang ay parang basahan na bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginamit sa paggawa ng mga peking dokumento ay kusa ng iniabot para pusasan. Si Doña Remedios naman ay hindi na makakibo. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatuon lamang sa kawalan habang ang kanyang buong mundo, ang reputasyon ng yaman, ng kapangyarihan, ay unti-unting nilalamon ng dilim. Wina, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Anak, pakiusap, sigaw ni Nanay Rosa habang papalapit kay Wina, pilit na hinahawakan ang kanyang mga braso. Dahan-dahang inalis ni Wina ang mga kamay ng kanyang ina. Ang paghaplos na iyon, na dati ay nagbibigay ng kapanatagan, ay wala na ring kahulugan. Masa 4 na taon na pinagsilbihan ko kayo ni minsan, ay hindi niyo ako tinanong kung masaya ba ako. Lagi niyo na lang sinasabi na magsakripisyo ako para sa pamilya. Pero ang pamilya ba ay naninira ng pagkatao ng sarili nilang kadugo, tanong ni Wina. Ang kanyang tinig ay walang galit, tanging isang matinding pagkapagod na lamang ang natitira. Wala na akong pamilya. Kayo ang pumatay sa Wina na kilala niyo. Tinalikuran ni Wina ang kanyang ina. Hindi siya lumingon kahit pa narinig niya ang sunod-sunod na paghikbi nito sa sahig. Sa gilid ng silid, si Shara ay pilit na gumagapang patungo sa pinto, sinusubukang tumakas, ngunit hinarangan siya ng mga gwardya. Ang kanyang damit na mamahalin ay punit-punit na, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at uhog. Ang babaeng dati ay nagmamayabang sa bawat sulok ng barangay ay wala nang natira kundi ang kanyang hubad na kasakiman. Lumapit si Leo sa tabi ni Wina.
Hindi niya hinawakan si Wina ngunit ang kanyang presensya ay nagsilbing pader na nagpoprotekta sa babae mula sa mga matang nakatingin sa kanila. Tapos na ang lahat, Wina. Wala na silang kapangyarihang saktan ka pa. Habang inilalabas si Chris ng mga pulis, huminto ito sandali at tumingin kay Wina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panlilinlang ay bakas na ngayon ng matinding pagsisisi at pagkadesperado. Wina babe, please usap tayo. Ngunit tiningnan lamang siya ni Wina nang may matinding kawalan ng emosyon na para bang isa lamang siyang estrangherong nadaanan sa kalsada. Hindi mo ako babe at wala na tayong dapat pang pag-usapan. Pagkalabas ng mga pulis at ang pamilyang Montemayor, ang silid ay naging payapa. Ang mga investor ay nakipagkamay kay Leo at tumango kay Wina bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Ang bawat isa sa kanila ay alam na ang tunay na arkitekto ng tagumpay na iyon ay ang babaeng halos ubusin na ng kahapon. Pumunta si Wina sa mesa, kinuha ang lumang keptok na ibinigay ng kanyang ina noong siya ay bata pa, isang simbolo ng kanyang pagiging anak na laging sumusunod. Dahan-dahan inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa, iniwan ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant ang gabi, ay maliwanag. Hindi dahil sa mga ilaw, kundi dahil sa pag-asa na hindi na kailangang dumaan sa dilim para lang makita. Ang hangin sa Ninoy Aquino International Airport ay puno ng halong emosyon, ang pagmamadali ng mga taong umuuwi, ang lungkot ng mga paalis, at ang pananabik sa mga bagong simula. Si Wina ay nakatayo sa harap ng malaking salamin ng departure area, pinagmamasdan ang mga eroplanong lumilipad patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Hawak niya ang kanyang passport at ang boarding pass na magdadala sa kanya sa Tokyo. Hindi na siya ang Wina na nakayuko at natatakot sa boses ng iba. Ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa, ang kanyang pananamit ay simple ngunit elegante, at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagtanggap mula sa sinuman. Sa isang sulok ng pahayagan na nakapatong sa isang kiosk, nakita niya ang headline, Montemayor Empire, tuluyan ng gumuho. Chris Montemayor nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Sa ilalim nito ay ang balita tungkol kay Shara na ngayon ay namamalimos ng pagkain sa mga kalye, at si Nanay Rosa na nawalan ng tahanan dahil sa mga utang na iniwan ng kanyang paboritong anak. Hindi nakaramdam ng saya si Wina, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang kanyang puso ay naging kasing payapa ng isang lawa sa paglubog ng araw. Napagtanto niya na ang kanilang kapalaran ay hindi na bahagi ng kanyang kwento. Ang bawat isa sa kanila ay nagbayad ng presyo para sa kanilang sariling kasamaan, at ang kanyang presensya ay hindi na kailangan doon. Handa ka na ba, tanong ni Leo? Nakatayo siya sa likuran ni Wina, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa baywang ni Wina, nagbibigay ng suporta na hindi nakakasakal. Oo, sagot ni Wina habang humaharap sa kanya. Sa wakas, ang bigat na dala ko sa loob ng 4 na taon ay tuluyan ng napalitan ng gaan. Salamat, Leo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa loob ng sarili kong mga maling desisyon. Ang ginawa ko lang ay ipakita sa iyo ang salamin, Wina. Ikaw ang nagdesisyong basagin ang mga rehas, sagot ni Leo nang may ngiti. Tiningnan ni Wina ang kanyang bagahe. Dala niya ay hindi lamang mga gamit kundi ang kanyang mga blueprint, ang kanyang mga pangarap at ang isang bagong pagkatao. Bago siya tuluyang lumakad patungo sa immigration, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Mula sa kanyang bulsa, ang aparatong naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Sa harap ng trash bin ng airport, binitawan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak nito sa loob ng lalagyan ay ang huling tunog ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad sila patungo sa boarding gate, hindi na lumingon si Wina. Ang bawat hakbang ay papalayo sa isang lungsod na puno ng alaala ng pagtataksil patungo sa isang kinabukasan na siya ang magdidisenyo. Nang marinig nila ang anunsyo para sa kanilang flight, si Leo ay tumingin sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Ang paghawak ni Leo ay hindi na parang isang kasamahan sa trabaho, kundi parang isang taong handang sumama sa kanya sa bawat bagong yugto. Uuwi na tayo, Wina, bulong ni Leo. Sa pandinig ni Wina, ang salitang uuwi ay hindi na tumutukoy sa isang bahay na gawa sa bato at semento. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan siya ay ligtas, kung saan siya ay pinapahalagahan, at kung saan ang pagmamahal ay hindi kailangang ipagpalit sa sariling dignidad. Sa loob ng eroplano, habang papalipad sila sa ibabaw ng mga ulap, ipinikit ni Wina ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng may kapayapaan, isang kapayapaan
na siya mismo ang nag-ukit para sa kanyang sarili. Ang mundo sa ibaba ay unti-unting lumiliit at kasabay nito ang lahat ng pait ng nakaraan ay naglalaho na rin pinalitan ng liwanag ng isang bagong bukang liwayway. 2 taon na ang nakalilipas. Ang Tokyo ay nababalot ng banayad na simoy ng hangin at ang mga lansangan ay nalalatagan ng mga talulot ng sakura na tila niyebe sa lupa. Sa isang modernong penthouse na may tanawin ng Tokyo Tower, nakatayo si Wina sa balkonahe. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng tiwala malayo na ang narating ng babaeng minsang inalipin ng obligasyon. Sa kanyang mga kamay ay isang tasa ng mainit na tsaang matcha. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang pamilyar na pagyakap ni Leo mula sa kanyang likuran. Ang braso nito ay mahigpit na nakapulot sa kanyang baywang at ang baba nito ay dahan-dahang humilig sa kanyang balikat. Ang ganda ng tanawin ngayong hapon, bulong ni Leo. Ngumiti si Wina. Mas maganda ang tanawin kung alam mong pag-aari mo ang bawat sandali ng iyong buhay. Binuksan ni Wina ang isang drawer sa mesa kung saan nakatago ang isang lumang sobre, ang liham ng paghingi ng tawad mula sa kanyang ina na natanggap niya 1 taon na ang nakalilipas. Hindi niya ito pinunit ngunit hindi rin niya ito sinagot. Pinatawad na niya sila sa kanyang sariling paraan sa pamamagitan ng pagbitaw sa galit na matagal na nagbabantay sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng puot. Sa gitna ng kanilang katahimikan, hinawakan ni Leo ang kamay ni Wina. Dahan-dahan niyang isinuot ang isang manipis, ngunit eleganteng singsing na diamante sa daliri nito. Hindi ito isang singsing ng obligasyon, kundi isang simbolo ng isang pangako sa pagitan ng 2 taong natutong magmahal pagkatapos ng malupit na bagyo. Winatawag ni Leo, ang boses ay puno ng lambing. Salamat dahil pinili mong maging malaya. Salamat dahil pinili mo ang sarili mo at dahil sa huli pinili mo rin ako. Humarap si Wina kay Leo. Sa mga mata ng lalaking ito nakita niya ang lahat ng hinahanap niya sa loob ng mahabang panahon, ang respeto, ang pag-unawa at ang isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Hindi na ako maghahanap pa ng pamilya sa ibang tao. Leo, sagot ni Wina habang hinahaplos ang pisngi nito. Dahil ngayon alam ko na ang pamilya ay hindi nakadepende sa dugo. Ito ay binuo ng mga taong nagmamahal sa iyo nang walang pasubali at ang taong handang tumayo sa tabi mo kahit pag gumuho ang mundo. Sa ilalim ng mga nagsasayawang talulot ng sakura, inilapit ni Leo ang kanyang mukha kay Wina. Ang halik na naganap ay hindi nagmamadali. Ito ay mabagal, puno ng paggalang at may pangako ng isang kinabukasan na walang halong kasinungalingan. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsilbing mga guhit sa kanyang pagkatao, mga patunay na siya ay matatag. Ang Wina na minsang nagpaalipin sa pangalan ng utang na loob ay wala na. Ang naiwan ay isang babaeng namulaklak muli, isang arkitektong sarili niyang kapalaran at isang taong natutong maging masaya, hindi dahil sa hinihingi ng iba, kundi dahil sa tunay na pintig ng kanyang sariling puso. Habang ang gabi ay unti-unting bumabalot sa Tokyo, alam ni Wina ang nakaraan ay isa na lamang kwento sa isang librong tapos na. Ang bukas ay isang blankong papel at sa pagkakataong ito siya na ang hahawak ng panulat.